So magandang araw pong muli sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung medyo iba yung settings natin ngayon, yung setup natin, kasi po ako po ay nasa hotel at naka-quarantine. So wala po akong computer na gamit ngayon. So pagpasensyahan nyo na po yung ating setup ngayon. No, so ang isi-share ko po sa araw na ito ay ang title po ay Saving Faith. At galing po yung ang ating pong text ay galing sa James or Santiago chapter 2 verse 14 to 26. At ito po ang sabi ng NASB translation. What use is it, my brethren, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, "Go in peace, be warm, and be filled," and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Even so, faith, if it has no works, is dead, being by itself. But someone may well say, "You have faith, and I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works." You believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. But are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered Isaac, his son, on the altar? You see that faith was working with his works. And as a result of the works, faith was perfected. And the scripture was fulfilled, which says, "And Abraham believed God, and it was reckoned to him as a righteousness. And he was called the friend of God." You see that a man is justified by works, and not by faith alone. In the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead. So purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Salamat sa Diyos. At siguro naman kilala po nating lahat si Martin Luther, no? Isa po siya sa mga reformers po ng Christianity, no? Ng Kristyanismo. Si Martin Luther po, hindi niya po gusto ang Book of James, no? Ayaw niya tong Book of James na to eh. Kasi sabi niya, kinokontradict daw ni James si Pablo, no? Specifically po dito sa passage natin, no? Ayaw niya tong passage na to, contradicting daw to sa mga teachings ni Pablo about faith, no? At sabi pa niya, parang napaka-imposible na raw i-solve ang contradiction na ito, no? At sabi pa nga niya, kung sino man daw makasolve ng problemang ito, ibibigay niya yung teacher's hat niya, no? As a gift, no? Or a prize, no? So talaga nga bang kinokontradict ni James si Paul? So yan po ang titingnan natin sa araw na ito, no? So, ang word po kasi, o ang salita, kuminsan po nagkakaroon po ito ng iba't ibang meaning, no? Depende po sa paggamit sa pangungusap o sa paragraph. So, yun po yung tinatawag nating within the context, no? Yung context. So, example po, yung hot, no? Yung hot, mainit, no? Pwede natin itong gamitin sa iba't ibang kahulugan, ano? Example, pag sinabi natin the weather is hot, so ibig sabihin po mainit, no? Na yung panahon natin mainit, no? Pag sinabi mo namang his mood or his head is hot, so ibig sabihin galit, no? So same word pero magkaiba na ng meaning, magkaiba ang paggagamit sa salita, sa sentence, no?
At pag sinabi mo namang you look hot, no? Sabihin ganda ng dating mo, no? So again, iba na naman yung meaning but the same word, no? So depende ayon sa context, no? So si Paul and si James, ginamit nila yung word na faith at saka works, pero magkaiba ng context. So magkaiba po ng kahulugan, no? So si Paul po, ginamit niya yung nung ginamit niya po yung word na sa teaching niya, yung save at saka work, yung faith at saka work. Ito ay sa kadahilan ng dahil sa problemang kanyang tinutukoy, no? Ang sa problemang kanyang sinusubukang lutasin, no? Which sa Korinto, no? Which is legalism. Ano ba yung legalism? Yung legalism kasi ang ibig po sabihin noon, yun yung paniniwala na kailangan ang works para magkaroon ng kaligtasan, no? So deeds, works, o kaya yung pagsunod sa kautusan, no? So naging problema po ito ni Paul. Naging problema po ito ng Korinto, no? Kaya ina-address po ito ni Paul, tinuturo niya yung katotohanan tungkol dito. Na ang sinasabi ni Paul, salvation is only by faith through Jesus alone, no? Yung salvation natin kay Jesus lang talaga. By grace lang, no? Ito po ay pinagkakaloob po sa atin ng Diyos, no? Hindi po natin ito pwedeng kunin sa ating sarili, no? Ito po ay grace, biyaya, libre po ito. Well, hindi po natin ito pinaghihirapan, no? Ngayon, si James po, iba rin ang context niya nung tinuro niya po itong saving faith, ay yung faith and works, no? Magkaiba rin po yung context. Kasi po, ibang problema rin po yung tinatakel niya. Kaya niya itinuro ito, no? Si Paul, tinatakel niya yung problem of legalism. Si James naman po, ang tinatakel niya ay discrimination sa church, no? Okay, sino ba si James or Santiago sa Tagalog, no? Si James po, kapatid po siya ni Jesus, no? Yung physical brother ni Jesus, no? Anak din po siya ni Joseph at ni Mary, no? At siya po ay church leader sa Jerusalem, no? So isa po siya sa mga matataasang position sa church sa Jerusalem. At ang problema, isa sa mga problema ng Jerusalem church ay discrimination, no? Ano klase po bang discrimination to? Kasi di ba, mayroon tayong iba't ibang klase ng discrimination, no? Mayroong gender discrimination, yung babae at lalaki, no? Na kapag lalaki, lalo na sa panahon nila, yung mga babae hindi po binibigyan ng importansya yung kanilang mga sinasabi, no? At yung mga lalaki lang po sa mga pagpupulong, mga lalaki lang po ang may karapatang magsalita. So isa yun sa mga discrimination, no? Yung ethnic, kung anong lahi mo, kung ikaw ay hindi Hudyo nung panahon nila, walang halaga ang iyong sasabihin, ano? Kung ikaw ay Samaritano o Hintil, kapag dating sa pagpupulong, walang halaga ang iyong sasabihin. So, anong klase bang discrimination yung problema ng Jerusalem Church o ng Judean Church sa panahon na sinulat ito ni James, no? So, ang discrimination na ay nakaharap nila ay yung rich versus poor, no? Yung mayaman laban sa mahihirap, no? Yung pagpapabaya ng church sa mga mahihirap, no? So yun ang number one nilang problema, no? Ang isang example, no, kunyari nasa sila ay nagpupulong o nag-fellowship, pag merong dumating na
may kaya o mayaman, maganda ang kasuotan, talagang yung mga usher, talagang mga natataranta, no? Talagang yung greetings nila, yung welcome nila dun sa tao, talagang napakainit, papaupuin pa dun sa harapan, i-escortan pa, ihahatid sa harapan, paupuin dun, no? Ganun ang treatment nila kapag nakita nilang yung dumating mayaman, ano, or may kaya, no? Samantalang kapag mahirap yung dumating, hindi ganun kainit yung welcome, ano? At ang gagawin paupuin sa likuran yung tao, no? So meron ako naalalang istorya nito, no? Meron po ako naalalang istorya na meron pong isang church na magpapalit ng pastor, no? So come Sunday na bago na yung pastor nila, so start na ng worship service nila, hindi pa nila nakikita yung bagong pastor nila, no? So inaantay nila lumabas yung bagong pastor nila upang makilala nila. No, so habang hindi pa nag-i-start yung worship service nila, meron po isang taong grasa na dumating at pumasok sa loob ng church. So, ang nangyayari po dito sa taong grasa, dahil nga puno yung church, wala pong pumapansin sa kanya. Walang pumapansin sa kanya. And then, walang nagbibigay ng, walang nagpapaupo. Yung mga usher, hindi po siya pinapansin kasi nga itsura niya, taong grasa siya, hindi siya pinapansin at walang nag-aalok ng upuan sa kanya. So ang ginawa po nitong nung start na yung service nila, ang ginawa po nitong taong grasa na ito, naupo siya ron malapit sa stage kasi may stage yung church nila. So naupo siya ron sa harap. So nakikita siya ng mga tao pero walang pumapansin sa kanya. Kasi isip nila baka merong sayad to, no? May problema sa pag-iisip. So nagsimula na magsalita yung liturgies nila, no? Praise and worship, no? Kantahan, opening prayer. Ngayon, nung nagsasalita na yung liturgies nila, inintroduce niya ngayon yung pastor, kung anong pangalan ng pastor, background, kung saan galing, kung ilang taon. And then, nung tinawag yung pangalan ng pastor, tumayo itong taong grasa na ito at pumunta sa pulpito, no? At nagpakilala na siya yung bagong pastor nila at sinabi niyang siya ay nag-disguise lang. So, nakita nitong pastor na ito, no, kung ano yung tinatawag nating discrimination, gaya na na-experience nito ng Judean Church, no? Na porkit ganun yung itsura niya, walang pumapansin sa kanya at hindi siya in-entertain, no? So, napahiya yung mga tao, yung mga members, no? Napahiya talaga sila dun sa bagong pastor nila. At kasi nakilala sila nalaman yung tunay nila mga pag-uugali, no? So ito po yung kinakaharap ni James na problema, no? Na kung minsan sa kanilang church, kapag nagkakaroon po ng dispute o ng pagtatalo o ng problema ang isang mayaman sa mahirap, yung mga leaders po kinakampihan nila yung mayaman kahit na po ang ebidensya ay in favor of do sa mahirap, no? So talagang day discrimination talaga. So kaya sinulat ni James ang passage na ito. So marami nagsasabi ang kinokontrast daw ni James dito sa passage na ito yung faith at saka works, no? Kinokontrast niya daw, no? So ang katotohanan po niyan, hindi po faith and works ang kinokontrast ni James dito.
ang kinokontrast niya po rito ay yung two kinds of faith. No? Ano po yung two kinds of faith na yon? Una, yung faith that is impossible to save. At yung pangalawa, yung saving faith. So, yung dalawang klase pong faith ang kinokontrast ni James dito. Ang gusto ni James ipaliwanag dahil nga doon sa problemang kanilang kinakaharap. Ano? Okay, kung makikita po natin yung verse 15 hanggang 19, yun po yung tinatawag nating non-saving faith. No? Pinaliwanag po at dinescribe ni James yung non-saving faith or false faith. No? Negative po ito. Ito po yung faith na hindi nagliligtas, no? At from verse 18 to 19, at ipinaliwanag naman dito ni James yung illustration ng demon's faith, no? No, ang ibig niya pong sabihin na ang demonyo ay meron ding faith, no? Yun nga lang, non-saving faith, no? Negative. Okay, then verse 20 to 24, itinuro naman ni James yung example ng faith ni Abraham, no? Which is positive. Okay? And then on verse 25, yung faith naman ni Rahab, no? Which is positive faith din, no? Saving faith, no? Okay, verse 15 to 16. Anong sabi ba dito? If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm, and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? No? So ito po yung tinatawag natin na all talk, no action. Yung puro, sabi nga sa term natin ngayon, mga millennial terms, kuda ng kuda, no? Pero wala namang action, no? All talk, no action. Kung minsan, nagagawa po natin to unintentionally, no? Yung sasabihin natin, okay, meron tayong madidinig na meron lalapit sa atin na may problema o humihingi ng tulong. Ano yung sinasagot natin? Okay, pagpipray kita sis o pagpipray kita bro, no? Pero pag alis nung tao kinagabihan, umabot na yung gabi, kinabukasan, minsan hindi natin naalala, no? Na ipagpray man lang, no? Hindi natin naalala ipagpray yung problema ng ating kapatid, no? 'Di ba? Yun yung tinatawag nating all talk, no action faith, no? Magaling lang tayo sa salita. Ano? Sabihin pa natin minsan, kunyari, material yung kailangan or financial. Sasabihin natin, God will provide for you. No? Huwag ka mag-alala sis, ang Diyos ang magpo-provide. Kung minsan naisip ba natin na baka kaya sa atin lumapit yung tao dahil tayo ang gusto na Diyos na mag-provide sa Kanya? No, tayo yung gusto ng Diyos na gamitin para mag-provide sa Kanya. Pero anong gagawin natin? Sasabihin natin, okay sis, God will provide. No? So, yun ba yung faith? Yun ba yung saving faith? No? All talk, no action. Puro kuda lang, no? Kaya nga sabi sa verse 17, yung mga ganun daw na faith, even so faith, it has no works, is dead, being by itself. Patay, no? Patay na faith yun. Walang silbi, no? Walang kwentang faith yung ganun. Hindi daw ganun ang saving faith, sabi ni James, no? And then verse 18 to 19, but someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works. You believe that God is one. You do it. The demons also believe and shudder. No? Ito naman yung tungkol sa faith ng mga demonyo, no? Okay, itong tawag po natin dito yung all knowledge
all knowledge, no action faith pa rin. No? Kasi itong mga demonyo, may faith din to sila eh. Alam nila na ang Diyos ay iisa, no? Kasi itong praise na ito eh, God is one, no? Very popular po to sa mga Hudyo, no? Tandaan po natin ang audience po dito ni James ay mga Hudyo, no? So nakita natin yung itong word na to, God is one, no? Sa Hebrew po, Shema Yisrael, no? Shema Yisrael, very popular po ito sa mga Hudyo, no? Pag sinabi mo Shema Yisrael, ito yung paniniwala nila na God is one. No? So sabi ni James, kahit daw ang demonyo, alam yon, naniniwala doon, no? Kahit ang demonyo naniniwalang God is one, there is God, alam ng demonyo yan. Pero wala silang works. Ano ba ginagawa ng demonyo? 'Di ba? Puro kasamaan pa rin. Alam nila ang may Diyos. Shuddering nga eh. Nanginginig na kinatatakot sila, no? Pero ganun pa rin. Hindi naman sila gumagawa ng kabutihan, no? Puro kasamaan pa. Yung kabaligtaran pa ang ginagawa nila, no? Alam din ng demonyo kung ano mga nakasulat sa Bible. Pero hindi nila sinusunod ito, no? So, ang ibig sabihin po nun, yung knowledge about God and about the Bible ay hindi po siya hindi po yung magka-qualify sa iyo, o hindi po yung magka-qualify as a true saving faith, no? Hindi po yun ang tunay na, hindi po yun ang batayan ng isang tunay na kaligtasan. Hindi porket marami kang alam sa Bible at marami kang alam tungkol sa Diyos ay maliligtas ka na. So hindi po yun, ano? Hindi po yun ang basihan ng ating salvation, no? Hindi po ganun ang faith, no? Hindi po yun ang batayan, ano? At makikita po natin na si James dito sa passage na ito, lahat po ng examples niya galing sa Old Testament, ano? Kasi nga ang mga audience niya ay mga Jewish, no? Mga Hudyo, no? Kaya puro sa Old Testament ang example niya. So yun yung mga in-example niya na non-saving faith, no? Yung dalawa na yon, ano? Yung all talk, no action faith, at saka yung all knowledge, no action faith. So no action, walang action na ginagawa na pananampalataya. So yun yung negative, yun yung non-saving faith. Now, magbibigay siya ng example, susunod na babasahin natin, yung saving faith, no? Sabi sa verse 20 hanggang 24, "But are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without work is useless? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered up Isaac, his son, on the altar? You see that faith was working with his works, and as a result of the works, faith was perfected, and the scripture was fulfilled, which says, and Abraham believed God, and it was reckoned to him as righteousness, and he was called the friend of God. You see that a man is justified by works and not by faith alone." Okay, so si Abraham ang unang-una niyang isinampol. So sino ba si Abraham? Okay, siya po ay very known sa mga Hudyo, no? Dahil siya yung father of Jewish nation. Siya ang ama ng Israel, no? Yung Jewish nation. Kasi nung ipinanganak niya si Isaac, doon nagsimula silang tawaging Hudyo, no? So siya yung father, no? Sa kanya nagmula yung Jewish nation. So in example ni James ay yung faith ni Abraham, ano? Magbula doon sa pagkakatawag kay Abraham na mula sa Ur
papunta sa Promised Land, yung mga nangyari sa kanya, yung ginawa niya sa Mount Moriah, no, yung offer niya kay Isaac, no? Ibig sabihin yung buhay ni Abraham nagte-testify sa kanyang faith. So ipinakikita ng buhay ni Abraham yung kanyang faith. So yun yung true faith. Yun yung saving faith, no? May action. Okay? May action. Sino pa ang isang example ni James, no? Okay, ang sinunod niya in example si Rahab naman, no? Si Rahab, no? In the same way, verse 25, in the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? No? Si Rahab din, no, na justified din, no, naging tinuring na matuwid ng Diyos, no? Si Abraham tinuring na matuwid ng Diyos. Si Rahab tinuring din ng matuwid ni Diyos nung tinulungan niya yung mga espy, no? Ang tawag dito. So bakit kaya si Rahab yung isa pang example ni James? So marami naman. After Abraham, pwede niyang gawing example si Jacob, si Joseph, no? Marami. Bakit si Rahab yung example niya? Sino ba si Rahab? Unang-una si Rahab, hindi siya Hudyo. Hindi siya Hudyo, di ba? Ano siya? Babae. Okay? So ito na yon, yung mapasok yung discrimination, ano? Ano pa ang pinakamabigat sa lahat? Siya'y prostitute. Di ba? So ang ibig sabihin ni James dito sa dalawang example niya, si Abraham at saka si Rahab, extreme sila. Ibig sabihin si Abraham yung pinaka-sikat sa Israel, no? Very known. At si Rahab naman yung pinaka-aba. No? So extreme nga, both sides. Highest extreme, lowest extreme. So gustong ipakita dito ni James, sinasabi niya, na yung calling sa faith ay para-parehas para sa lahat. Kasi nga, gusto niyang tugunan yung problema ng discrimination sa kanilang church, no? Gusto niyang tugunan. Ang ibig niya sabihin, yung faith, pantay-pantay yan. No? Lahat ang tao, kapag nagkaroon ng faith, pantay-pantay yan. Hindi dahil sa mayaman ka, iba yung faith mo. Hindi dahil sa mahirap ka, iba yung faith mo. Pantay-pantay, no? Kaya ang ginamit niyang example dito sa kanyang passage, extreme, no? Si Abraham, which is the highest extreme, and Rahab, the lowest extreme, no? So, ayun ang gusto ipaliwanag ni James at tukoy ni James sa passage na ito, no? Hindi sinasabi ni James na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang gawa. Hindi po sinasabi ni James yan. Ang sinasabi lang po ni James na yung gawa, yung mabubuting gawa ay parte ng saving faith. No? Parte ng saving faith. Na kapag hindi po tayo makikita natin yung totoong faith, no? Yung totoong faith, magkakaroon po yun ng bunga. Sabihin, yung totoong faith, yung gumagawa ng mabuti. Hindi yung puro salita lang na sila ay may faith, no? Wala namang action. No? So, ang ating pong faith, malaki po ang ginagampanang bagay niyan sa ating pang-araw-araw na buhay, no? So depende yung faith po natin, sabi nga, our faith impacts our daily life, no? Bakit? Yung faith natin meron siyang impact sa ating oras,
sa ating mga choices, sa ating pagpili, sa ating lifestyle, sa ating commitment, no? So, depende sa faith mo kung saan mo gugugulin ang iyong oras, no? Ang iyong bang oras ay gugugulin mo sa mga walang kabuluhang mga bagay, o gugugulin mo ito sa makabuluhang bagay o makadiyos na bagay. Yung ating pagpili, no? Depende sa faith natin yun. Kung ikaw ay may saving faith, ang pipiliin mo, ang mga choices mo, puro godly, no? Lifestyle, no? Yung lifestyle mo na kung ikaw ay may saving faith, ang magiging lifestyle mo ay magiging maayos, ano? Hindi yung bahala na bukas, no? Parang ganun ba? Kahit sa ating mga health, iingatan natin. Kasi dahil sa yung faith, yung mga commitments mo, no? Kapag araw ng time para sa gawain ng Diyos, time para sa gawain ng Diyos, no? Hindi mo ibibigay yun, o hindi mo hahayaang kukuhain yun ng ibang worldly commitments, no? And finally, a true saving faith will impact what we say, kung ano yung ating sinasabi, what we think, kung ano yung ating iniisip, and what we do, no? So sa ating pamumuhay, dun makikita natin yon kung anong klaseng faith yung ating tinanggap mula sa Diyos, no? Kung ito ba ay kung ito ba ay true saving faith na nagmula sa Diyos, o faith lang na nagmula sa atin, no? Dalawa lang naman yun eh. Kapag galing sa Diyos, sigurado true saving faith yan. Magbubunga yan ng mabuting gawa, no? Pero itong faith na ito ay galing lang sa atin, ay hindi po magbubunga ng gawa yan. Meron po akong nadinig, no? Napakinggan sa YouTube na isang kabataan na nag-share o nagtuturo, no, ng about sa katuruan ng Diyos, no? About sa Bible, no? So natutuwa ako sa desire ng kanyang puso, no, na mag-share ng gospel at magturo ng kalooban ng Diyos. Ngunit nakita ko po sa kanya na medyo reckless po siya, no? Reckless po. Kaya minsan may mga tinuturo po siya na ano na po yung outside the doctrine, ano, kagaya nung sinabi niya na natatandaan ko, sabi niya, tayo po ang magdi-decide kung tayo ay maliligtas, no? Ganito pala sabi niya, tayo po ang magdi-decide kung tayo ay makakapupunta sa langit o hindi. So very reckless po yung pananalita niya kasi bata pa siya eh. So hindi yun ang saving faith, ano? Sabihin, hindi po ganun ang saving faith, no? Hindi tayo po ang magdi-decide, no? Kundi ang Diyos, no? Ang Diyos po ang magdi-decide kung sino sa atin ang maliligtas, no? At kapag tayo po ay binigyan niya sa kanyang habag ay binigyan niya ng faith, ito po ay siguradong saving faith, no? Dahil ito po ay galing sa Diyos at hindi galing sa ating sariling isipan lamang. So maraming pong salamat. Sana po ay nabigyan natin ng linaw na hindi po kinokontradict ni James si Paul, no, na ang gusto pong ipaliwanag gustong isabihin ni James ay ang true saving faith po ay mayroong good deeds, no, mabuting gawa. No? ang ibig pong sabihin ni James ay kung tayo ay nakasumpong ng tunay na pananampalataya na mula sa Diyos,
ito po ay merong magbubunga ng mabubuting gawa, no? So hindi po niya kinokontradict yung salvation by faith, salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So yun pa rin yung stand natin, at hindi po yun binabago ni James. So sana po ay nabigyan natin ito ng kalinawan, dahil ito po ay madalas na nagiging diskusyon, ano? Ito po yung meron po akong nakausap noon na hindi ko na matandaan kung ano yung ano niya, yung kung siya po ay Katoliko ba o ano. Ito po yung minsan na usapan namin yung tungkol sa salvation, no? Hindi po siya naniniwala dun sa salvation by faith, by grace alone, by faith alone, through Christ alone. Kasi sabi niya, bakit sabi ni James ganito, no? So at least ngayon alam na natin ito. Kapag meron pong nagtanong sa atin o kinonflict po yung ating doctrine about faith, about salvation, meron na po tayong maipapaliwanag. Sana po ay naunawaan po natin ito. Maraming pong salamat, at sana po ay may natutunan po tayo sa siner kong ito. Tayo po ay pasamandaling manalangin. Father God, I thank you for this wonderful message that you have given us. Thank you for teaching us that through saving faith will bring forth good deeds, Father God. Thank you for clearing out that James is not contradicting Paul, Father God. Thank you for your guidance in our study, Father God, and thank you for your love and your grace that you have given us through faith, Father God, which will lead us to our salvation. Father God, thank you so much. Continue to bless us, bless these people that are watching this video, and open our hearts always that we may obey what we learn about your will and about your commandments, Father God. Thank you so much. This is my prayer in Jesus Christ's name. Amen. So, marami pong salamat. God bless all of you po. And nawa ay patuloy niyo pong subaybayan ang aking mga videos. And kung meron po kayong mga comments, suggestion, or anything po, you're free and welcome to comment po dito sa video na ito. So maraming pong salamat, and until next time, God bless all of you po.